pagbaba sa iyo, Panginoon. Patuloy mo kami, Panginoon, palakasin sa iyong pananampalataya, Panginoon. At Lord, we pray, Panginoon, sa mga kapatid namin wala pa, Panginoon. Ikaw ang siyang mag-ingat sa kanila hanggang sa makarating, Panginoon, sa iyong panambahan at makasama namin sa pag-aawit sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Patuloy mo kami, Panginoon, samahan natin sa matapos ang gawain, Panginoon, ng Jacob's PCI, Panginoon. At magiging, Panginoon, maging sa magta-title offering, Panginoon, ikaw mo siyang magbigay, Panginoon, ng karunungan sa Kanya kung paano kami pagpalain, Panginoon, kung paano kami magbigay, Lord God, na may kagalakan sa aming puso, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Mag-aaway, Panginoon, maging sa music team, ikaw ang siyang magbigay, Panginoon, ng pagkakaisa, Panginoon, ng harmony, Lord God, na, Panginoon, upang, Panginoon, mapurihan ka namin at mapasalamatan ka namin, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sa ako walang pagpapala.
purihin mo, God. Yes, Lord. Worship you, Panginoon. Patuloy natin purihin ang aming Diyos. Pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay.
Panginoon, bukas noon at magpahailanman. Tunay nga, Panginoon, na sapat, Lord God, yung pagmamahal mo sa bawat isa, Panginoon. Bagamat, Panginoon, nagkukulang kami, Lord God, nagkakasala, Panginoon, patuloy mo kami, Panginoon, niyayakap, Lord. Patuloy kami inaabot ng iyong makapangyarihang kamay, Panginoon. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan mo, Panginoon. Hindi kami karapat-dapat sa iyo, Panginoon. Bagamat minarapat mo kaming maging iyong mga anak. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy ka namin itinataas at pinapasalamatan, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Manatili po tayong nakatayo bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng ating Panginoon hango sa unang Pedro chapter 5 verse 10 to 11. Sabay-sabay po nating basahin. Pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan at lakas ng loob, at isang pundasyong hindi matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. Tayo pong lahat ay manalangin. Papuri sa iyong mga salita, Panginoon, mula sa sulat ng aming Apostol Pedro. Ama, dalangin ko nawa, Panginoon, ikaw ang siyang maging pundasyon, Panginoon, katulad ng sinabi ng aming apostol. Hayaan mo ang bawat isang tumatayo, Panginoon, sa pananampalataya sa iyo ay hindi matitinag anumang pagsubok ang dumaan sa amin, Panginoon. Anumang unos, anumang bagyo, Panginoon, ang dumaan sa buhay namin. Hayaan mo na ang kagalakan at kapayapaan mo ang siyang patuloy naming maranasan. Ama, dalangin ko nawa, Panginoon, na ikaw ang source ng lahat ng pagpapala, espiritual, material, pisikal, emosyonal, Panginoon. Hayaan mo ang bawat anak mo na naririto ay magbalik ng papuri, pasasalamat sa iyo, Panginoon. And Lord, dalangin ko nawa, Panginoon, punuin mo kami ng iyong salita. Busugin mo kami ng iyong salita, Panginoon. Gamitin mo lamang ako, daluyan, Panginoon, ng iyong mapagpalang salita. Ama, binababa ko ang aking sarili, lahat ng karunungan na meron ako, Panginoon. Lahat ito ay walang kaguluhan. Hayaan mo ang karunungan mo ang siyang maitaas sa pamamagitan ng iyong salita. Ama, hayaan mo ang bawat isang naririto, Panginoon, mga nanghihina, pisikal, mental, emosyonal, Panginoon, patatagin mo at hayaan mong ikaw ang siyang maging angkla ng aming pananampalataya. Ama, maraming salamat, Panginoon, sa bawat salita na aming tatanggapin sa umagang ito. Parangalang kanawa ng iyong mga anak, nakakain sa umagang ito at mabubusog. Maraming salamat, Lord. Sa iyo ang parangal, papuri, pagluwalhati. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, mabuti ang Diyos. Ayan, patuloy po tayo sa ating pag-aaral. Tayo po ay nasa huling chapter na ng Peter na ating pong pinag-aaralan at matatapos na naman po ang libro at dadako na sa ikalawang bahagi ng sulat next week ng ating Apostol Pedro. Ngunit bago po tayo magsimula, ating pong reviewin o i-recap ang ating napag-aralan na ito po ay nais ng Panginoon na huwag po nating kalimutan na siya po ang pag-asa ng bawat isa at hindi ang mundo. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, ang Panginoon Jesucristo ang pag-asa ng bawat isa sa mundong ito. Sapagkat ang mundong ito ay hindi ang ating palagi
pilgrims, Peter encouraged to hope in the Lord. Peter reminded to live holy, for God is holy. And Peter recalled about the enduring word. And ayan po, sabi po sa sumunod, sa chapter 2, na-highlight po dito ang kagandahan ng pagsunod sa ating Panginoon. And sa pagsunod natin, hindi tayo makakasunod sa ating Panginoon kung hindi tayo kakain ng purong gatas na nagmumula sa salita ng ating Panginoon. Amen po ba? Offering spiritual sacrifice to the Lord, living godly in the pagan society, katulad ng pinag-aralan natin in chapter 2, despite of the corruption, despite of magulong society, mananatili tayong payapa dahil merong Diyos na nagpo-provide sa atin. Amen? Hindi tayo aasa sa gobyerno sapagkat ang bawat isa ay never pinagkulang ng Panginoon. Amen? And katulad din ang ating mga apostol, despite ng sila ay nasasakop ng Roman Empire o gobyerno sa imperyo ng Romana, kasi dati po ang tawag po ay imperyo or emperor. So, sa panahon natin ngayon sa Pilipinas, tayo ay merong gobyerno. But the same thing, ang authority na nilagay ng ating Panginoon, dapat po nating irespeto. Amen po ba? And makita sa atin na tayo namumuhay na maka-Diyos at tinawag ng ating Panginoon despite na we are living in the pagan society and they are living in the pagan society. Background checking lamang po. Alam naman natin na ang mga Romano ay malulupit. Amen po ba? Kung makikita po ninyo ang mga Romano, sila po, sinusunog nila, pinapatay nila ang mga Kristiyano noong unang panahon. And ganun din, but then, hindi nag-retaliate, hindi lumaban ang ating mga apostol, and even Jesus hindi po lumaban. So, yun po ang pagiging pamumuhay ng may pagiging maka-Diyos in the pagan society, suffering for doing good as Christ did. Kung tayo ay naghihirap sa paggawa ng mabuti, tayong lahat ay tatanggap ng pagpapala sa ating Panginoon. Pero kung tayo gumagawa ng masama, sabi nga, di ba, doing bad or doing yung mga suffering sa paggawa ng masama, dapat lang na magdusa ka kung gumawa ka ng kasalanan. But then, suffering, doing good as Christ did, ito po ay masasabi nating honorable. Sabi mo sa katabi mo, honorable. And sa pangatlo, submission and suffering. So, diniscuss po yan ng ating kapatid na si Nes na yung instruction to wives, instruction to husband, instruction to all Christian, suffering for doing good, suffering for Christ and ours. So, alam naman natin yan na dapat ang tayong mga asawang babae ay nagpapasakop sa ating asawa at ang mga lalaki dapat po'y inuunawa nila ang kanilang asawa. Sabi mo sa katabi mo na may asawa, hindi mo kaaway ang asawa mo. Amen? Yung may asawa lamang po, ha? Hindi mo kalaban ang asawa mo. Hindi porket hindi pa siya mananampalataya, tuturing mo na siyang demonyo at satanas. Di po ba? Hindi. Dapat makita sa atin ng mga asawa ang pagkatawag sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, and dun sa pamumuhay natin, madadala natin ang ating mga asawa. Sa habag at biyaya ng ating Panginoon, ganun po ang pagtatagumpay sa buhay mag-asawa na hindi sinabi porket hindi mananampalataya ang asawa mo, hihiwalayan mo na. Inutos din po yan ng ating Apostol Pablo. Amen po ba? Hindi porket hindi siya mananampalataya, hihiwalayan na. Dahil ang makasalanang ding tulad niya, na katulad natin, ay kinahabagan ng ating Panginoon. Amen po ba? So tayo sumunod po sa pang-apat, last week po na pinag-aralan natin, following Christ's example, serving for God's glory and suffering for God's glory. Alam niyo po ba, dito sa sulat ni Apostol Pedro na to, na-highlight po, puro suffering. Bakit? Kasi nga, nung panahon na yan, Peter is encouraging the pilgrims o
Kristiyano. And ikaw as a Christian, hindi tayo dapat, sa panahon natin ngayon, smooth no? Amen? Sino ang kalaban natin? Sarili natin. We are battling in ourselves, but then the Word of God is still the same encouragement na binibigay sa atin. Same encouragement yung matatanggap natin. Amen? Sapagkat yung nasulat ay nasulat na. Ito po yung magiging guide natin. Ito yung magiging pagkain natin sa panahon natin ngayon na wala nang kasiguraduhan. Sabi mo sa katabi mo, wala nang kasiguraduhan. Amen? Dito makita natin yung glory ng ating Panginoon. At even sa pagtatapos po, yung pag-aaralan natin ngayon, actually maiksi lamang po ito. Ilang verses lang yan? 15 if I'm not mistaken po. 15 verses lang siya. Ayan, 14 verses lang siya. Pero ma-highlight dito ang pagsunod natin sa ating Panginoon, ang pagsasakripisyo natin sa ating Panginoon ay hindi mapapawalang kabuluhan. Amen? Sabi mo sa katabi mo, bawat paghihirap mo, bawat pagpatak ng luha mo, at bawat pagsusumikap natin para sa Panginoon ay hindi mapapawalang kabuluhan. Amen po ba? Tayo pong lahat ay mag-aral. Tayo po ay mag-aaral. Ang ating pong topic ay Final Message of Peter. Meron po tayong 3 puntos para sa shepherds and para sa mga tupa at huling greetings o instruction ng ating Apostol Pedro. Isa-isayin po natin. Una, for shepherds. Sabi dito, to the elders among you, I appeal as a fellow elder, a witness of Christ's suffering, who also will share in the glory to be revealed. Kung makikita natin dito, si Pedro ay ang sa mga apostol, isa siya sa main apostle ng ating Panginoong Hesus Kristo. But he did not treat himself as gain highest authority. He used fellow sa mga kapwa ko, mga elders o matatanda sa iglesia. Saan po ba nagmula yung elders na yan? Ang elders po ay ito po'y naturingan na talagang matanda sa iglesia at matagal sa pananampalataya. But then, hindi lang siya doon natatapos. Ang elders po ay merong pagkaalam sa salita ng ating Panginoon at ginagamit ng Diyos sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng ating Panginoon. So sabi dito, sa matatanda na namumuno sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang pinuno. He treat himself na isa ring matandang pinuno ng iglesia. Hindi siya nakalalabang dun sa mga pinuno. Amen po ba? So, tulad ninyo bilang saksi sa paghihirap ni Kristo, alam naman natin that Peter witnessed kung gaano naghirap ang ating Panginoong Hesus Kristo. At sapagkat makakabahagi ako sa karangalang malapit na ipahayag. Alam ni Peter yung ending niya eh. Doon sa paghihirap niya, sa pagsunod sa ating Panginoong Hesus, alam niya na siya'y magkakamit ng karangalan. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang titigil sa pagtakbo at pagsunod sa ating Panginoon. Sabi po dito, the elder who are among you, I exhort. Peter will give a word of exhortation to the elders. It is specifically to the elders ng Asia Minor, sa mga pilgrim. But not only that, to the elders all over the world na nakakabasa ng sulat ni Apostol Pedro. Did the Christian reading this letter, these elders had a special responsibility that Peter addressed. So ito po yung pinagmulan kung bakit sila tinawag na mga elder. From Exodus chapter 3
verse 16, 12, 21, 19 hanggang 19 verse 7. The word elders simply speaks of the maturity, sabi po ng enduring word, and wisdom that an older person should have. Hindi ka lang basta matanda sa iglesia, because you have the wisdom and maturity. Amen po ba? Should have, making them qualified for leadership. In its application, it is more about wisdom and maturity than a specific age. Kasi sa panahon ngayon, natin ngayon, even si Timothy as a young elder, tawag siyang elder dahil pinagkatiwalaan po siya ng ating Panginoon at ni Apostol Pablo upang maging overseer. Other word po niyan is overseer. Sabi mo sa katabi mo, overseer. Pag sinabing overseer, sila po yung tumitingin at nag-iingat sa sheep ng ating Panginoong Jesus. Kanino sheep? Amen. Hindi porket sila ay tinatawag na shepherd na maliit na S, ibig sabihin nun, hindi na sila tupa. Hindi po. Sila man din ay tupa ng ating Panginoon. But they have this responsibility na kung saan inalaw ng Panginoon upang sila ay maging overseer. Pag sinabing overseer, alam niya yung buhay ng mga kapatid niya sa pananampalataya. Hindi para pakialaman, kundi para ipanalangin. Kasi kung titignan natin, hindi saklaw. Alam mo po ba, ang ibang mga frustration ng mga elders is they are really frustrated dun sa buhay ng mga kapatiran. I'm telling you kapatid, when you become an elder of church, it is out of our hands. Amen? Hindi mo kontrolado yung mga kapatid sa pananampalataya. Dahil ang bawat isa sa atin ang may control sa atin. Sabihin dyan, because we have a chief shepherd or great shepherd, which is the Lord Jesus Christ. Elder also, they sin. Nagkakasala sila. Napapagod sila. But then, the strength of the Lord, yun po yung nagre-renew sa kanila araw-araw. Amen po ba? Hindi po transparent yung sakit ng mga elders sa kanilang kalooban. But then the wisdom and maturity, ito po yung application na nakikita sa kanilang buhay. Amen po ba? And kung makikita natin dito, sabi ni Apostol Pedro, be shepherds. Pag sinabing shepherd, magpapastol ng mga tupa of God's flock. Hindi porket tinawag ni Pedro na shepherd sila dito, ay kanila na yung mga tupa. Hindi po to about owning the flock. Wala pong magmamayari ang mga pastor sa tupa ng Diyos. Dahil kung makikita natin dito, Peter highlighted God's flock. Sabi mo sa katabi mo, God's flock. Tupa pa rin ng ating Panginoon. And sabi dito, under your care, pinahintulot lang ng Diyos para pangalagaan. Amen po ba? Sa paanong pangangalaga? Sa katulad ng sinabi kay Pedro, Peter, Peter, sa John 21, Peter, Peter, do you love me? Feed my sheep. Pakanin mo ang aking tupa. Ayun po ang main na gawain ng mga elder. They are feeding the sheep. Hindi porket sinabi, oy, take care daw, sabi. Talagang niliteral ang pangangalaga. But then kung makikita natin dito, hindi po ganon. Taking care of the sheep is feeding with truth. The right faith na kung saan lalakaran ng mga
dugo. Amen po ba? Kasi hindi naman kontrolado ng isang pastor o ng isang elder o sabihin natin gospel minister ang mga tao. Amen po ba? Because lahat tayo may kanya-kanyang pamumuhay. But ang pinanghahawakan ng confidence ng mga pastor ay yung maipahayag yung salita ng Panginoon dahil ito ang magiging guide ng tupa ng Panginoon. So napaka-importante na ang elder po, alam niya ang katotohanan. Full of wisdom, sabi nga kanina. Yung application sa kanya, not because he or she is a good speaker. No. Intellectual siya. Hindi lang po ganon. Wisdom is more on application of the word. Hindi po madali ang isang maging elder. Sabi mo sa katabi mo, hindi madali. Mahirap po. And sabi dito, but be shepherd of God's flock that is under your care, watching over them. If you are looking into them, you will watch over them. Sabi dito, not because you must, hindi dahil kailangan mong gawin yon, but because you are willing. Kasi kung kailangan lang, kung ang salitang kailangan lang, mapipressure, mapapagod, mabiburden. But if you are willing, there is still joy. Sabi mo sa katabi mo, there is still joy. Kasi hindi mo gagawin yan para sa sarili mo. Not gaining, sabi dito, God wants you to be not pursuing dishonest gain, hindi lang para sa pansarili. Actually, being an elder po, being an elder is selfless. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, selfless. Hindi mo iisipin muna ang sarili mo bago ang iba. Ganun po ang elder. And sabi dito, but eager to serve. Nakikita po sa kanya yung kanyang eagerness sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ano man yung sitwasyon niya sa buhay. Nasa banig man siya ng karamdaman. Nahihirapan man yung kalooban niya. Maglilingkod pa rin siya sa Panginoon. Actually, nakakaiyak po yung maging elder. Kala ng iba, yung salitang pastor, salitang elder, ay madali, mahirap po. It is more on, marami kang iaalis sa sarili mo para makasunod ka sa Panginoon. Marami kang i-give up sa sarili mo para makasunod ka sa Panginoon. Kaya yung word na elder po, it is honorable. Sabi mo sa katabi mo, honorable. Not lording over them, over those entrusted to you, but being an example to the flock. Kasi kung panay utos ka lang, panay, pag sinabi kasing lording, Lord, not lording, or hindi bilang Panginoon ng iyong nasasakupan, kasi Lord means master. Amen po ba? Pag sinabi mong master, kailangan sumunod sa'yo. Hindi po. But being an example. So mahirap, hindi po ba? Hindi ka lang basta, hindi po ito yung salitang boss. Kundi makikita muna sa'yo. Makikita muna sa sarili natin o sa sarili ng elder sa kanyang pagkatao. Sabi dito, ipinagkatiwala sa iyo dahil hindi po, kung titingnan natin, walang sa atin. Sabi mo sa katabi mo, walang sa atin. Lahat ay sa Diyos. Kaya po sa panalangin ko, laging nire-remind sa akin ng Panginoon, lahat tayo ay Kanya. At saan man daling kayo ng Panginoon, even Christian, they scattered.
Amen po ba? When the time comes that we will be scattering, kung saan man tayo dali ng Panginoon, alam mong sa Diyos ka. Amen? Sabi mo sa katabi mo, alam mong sa Diyos ka. Alam mong kay Kristo ka. Amen po ba? Sabi dito, sa sumunod, sa pangalawa, for sheep. Ayan. Sabi dito, ayan. And when the chief shepherd appears, you will receive. Ito po yung inaasahan. Wala naman pong benepisyo na makukuha ang pagiging pastor sa mundong ito. Pero yung crown of glory na matatanggap sa Panginoon, that's who we are looking forward. As a pastor, as God entrusted to His Word, ito po. Kasi alam natin, there is a chief shepherd o pinunong pastol. Sa pagparito niya, tatanggap kayo ng maluwalhating korona. Koronang di kukupas kailanman. Amen po ba? I'm not I'm calling myself as a shepherd, as an elder. Malayo pa po ang aking mararating. Malayo pa ang aking tatahakin. Wala pa po sa mga dinanas ng mga apostol. Upang titingnan lang, isa lang akong katiting. Mas pipiliin ko pa na isang manggagawa lamang ang itawag sa akin. Kasi kung titingnan natin, lahat ng meron na ginagawa natin para sa Panginoon, ang tinitingnan niya, hindi yung performance natin, kundi yung puso natin. Amen po ba? And sabi po dito, para naman sa mga tupa ng Diyos, sabay-sabay basahin ng malakas. The same way you are yours, subject us to your elders. While you know yourselves with humility before one another. God owes Amen. Sabi dito, in the same way, you who are younger, submit yourselves to your elders. All of you, clothe yourself with humility toward one another, because God opposes the proud, but shows favor to the humble. Kung makikita natin dito, na yung mga kabataan, sabi sa Tagalog, submit yourself. And the word submit, it is hupotaso, na ang ibig pong sabihin is to subordinate. Mayroong pagpapasakop, to obey, be under obedience, put under, subdue unto, and subject, in subjection to under. Kung titingnan natin, mayroong pagpapasakop, mayroong pagsunod. Pero hindi magagawa ang pagsunod na yan kung walang pagpapakumbaba. Amen po ba? Kasi ang hirap pong sumunod kung ang puso natin ay puno ng pagmamataas. If our heart is full of pride, mahirap sumunod. Amen po ba? Mahirap magpasubmit. Pero sabi dito, all of you, including the elders and youngers, clothe yourself with humility. Idamit natin yung pagpapakumbaba toward one another. Kasi ang Panginoon, He opposes the proud, but shows favor. Kung makita mo dito, this favor, sabi mo sa katabi mo, favor to the humble. And sabi po dito, it is hard to submit when our heart is full of pride. Totoo po ito. Ito po yung nakita ko, napakahirap pong sumunod o magpasubmit kapag ang puso natin ay puno ng pride. Because all we can see is the wrong side of humanity. Di ba? Makikita, bakit ako susunod? Tingnan mo nga. But then, God's
grace. Hindi mo makikita yung grasya ng Panginoon at habag ng Panginoon. Again, being an elder, being in the position that God has given to that person. Hindi naman siya eh. Kung titingnan natin kung sarili lang niya ang susundin ng taong iyon na tinatawag na elder. Kumbaga yung kung sarili niya lang yung susundin niya, mas madali. Amen po ba? But then, hindi dapat tingnan yung kamalian. But sabi, di ba, be an example. She or he is still in the process. Sabihin mo sa katabi mo, in the process. Katulad din natin, tayo na mga tao, makita natin that we are changing, we are transforming by gracious God. Sabihin mo sa katabi mo, you are transforming by gracious God. The same God na magbabago doon sa tao. And sabi po dito, kaya napakahirap din ang requirement being an elder. Because you must understand the need of the flock disregarding your need. Because all we need is Christ. Yun lang yung titingnan mo, yun lang yung ma-highlight mo, so that sheep can walk righteous in the sight of God. Amen? And sabi po dito, at kayo namang mga kabataan, pasakop kayo sa matatandang pinuno ng iglesia, at kayong lahat ay magpakumbaba sapagkat sinasalungat ng Diyos ang mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mababang loob. Matututo tayong sumunod. Actually, submission is not only in the elders. There is also wife to the husband. Submission also to the authority. All of those submission, ang requirement po niyan is humbleness. Sabi mo sa katabi mo, humbleness. Humbleness. And even in the parents, hindi ka makakapagpasakop sa mga magulang mo kung wala tayong pusong mapagpakumbaba. Napakahalaga po na magkaroon ng pusong may kababaang loob. Sabi dito, set your minds on things above, not on the things on earth. Because if we are going to focus doon sa mga maling bagay sa paligid, hindi mo makikita ang nais ng Panginoon, ang kalooban ng Panginoon. Amen po ba? And sabi po dito, ayan, sige po, give me na lang po yung dalawang bata sa loob. Ayan, sige po. Sabi po dito, when Christ who is in our life appears, then you also will appear with Him in glory. Ayan, nasobra naman po. Sige, paglaba, okay na po dito. Huwag na kayo magsiksikan dyan. Labas na po, Abby, tsaka Jin. Ayan, meron po pong dalawa. Sorry. Ayan. Ayan, when Christ who is in our life appears, then you will also appear with Him in glory. Humble yourself, therefore, under God's mighty hand, and He may lift you up in due time. Kaya nga, babalik pa rin pa tayo sa main natin, pagpapasakop sa Diyos. It is hard na magpasakop sa tao. Kasi ang makikita lang ay puro kamalian ng tao. Pero kung makita mo ang kagandahang loob ng ating Panginoon, yun yung una nating magagawa. Ang pagpapasakop sa kapangyarihan ng Diyos. And sa pagpapasakop na yan, kailangan ng humbleness. Sabi mo sa katabi mo, humbleness. Therefore, under God's mighty hand, and He may lift you up in due time. At dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. And ito po yung nilulook forward ng bawat nagnanais na maglingkod sa ating Panginoon. Hindi yung dakilain ka ng tao, kundi dakilain ka ng Diyos pagdating niya rito. Amen? Sabi po dito sa sumunod,
He cares for you. Sabihin mo sa katabi mo, He cares for you. Lahat ng alalahanin natin as a sheep ng Panginoon, mga bagay na nagbibigay kabalisaan sa bawat isa sa atin, lahat yan ibigay sa Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, ibigay sa Panginoon. Katulad sa Greek word na talagang original word niyan, throw upon, itapon. Yan po ibig sabihin sa original word na ginamit. Ibigay, itapon, throw upon. Yung casting na word dyan, cast upon. And sa mababang translation, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin. Sabi mo sa katabi mo, ipagkatiwala. Nais ng Panginoon na ipagkatiwala natin sa Kanya ang bawat alalahanin natin. Sabi mo sa katabi mo, may alalahanin tayo? Ibigay sa Panginoon. At yung pagbibigay na yan, kailangan yan ng pagtitiwala. Sabi mo sa katabi mo, kailangan ng pagtitiwala. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Kung titingnan natin, yung pagmamalasakit ng Diyos sa atin, anuman yung sitwasyon natin, anuman yung katayuan natin, anuman yung mga nagawa nating pagkakasala, titingnan ka niya ayon sa paglikha niya sa iyo. Amen? Alam niya yung weakness natin. Alam niya yung kahinaan natin. But still, He cares for you. Sabi mo sa katabi mo, He cares for you. Ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. And what we do, ano yung gagawin natin? Ibigay natin lahat ng alalahanin sa Kanya. Kasi sabi nga ng ating Panginoong Hesus, hindi natin madadagdagan ni isang araw ng buhay natin upang hindi natin kayang pahabain yung buhay natin dito sa mundong ito ng pag-aalala. Amen? Why worry? Especially these days na uncertain things happen. Maraming mga bagay na hindi tayo makakasigurado na maaaring mangyari at maganap. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, walang kasiguraduhan ang bukas. Bakit ko ipag-aalala yung susunod na buwan, susunod na taon, yung ngayong araw lang is sapat na para mabuhay para sa Panginoon. Hindi nga natin alam kung buhay pa tayo sa mga susunod na araw dahil sa panahon na nangyayari ngayon. Walang kasiguraduhan. All we need to do is to trust the one who is author of our life. Sulat na yan eh. Alam niya na yung mangyayari sa buhay natin. Then why worry? Sabi mo sa katabi mo, why worry? He knows our future. He knows what lies ahead. Andito ka pa lang, ang Diyos alam na yung pupuntahan mo. Sabi mo sa katabi mo, kaya magtiwala sa Diyos. All we have to do, sometimes, alam niyo po ba, ang hirap magtiwala kung hindi mo kilala yung pinagkakatiwalaan mo. Amen po ba? So, babalik ka ulit sa theology. Pag-aralan mo, sino ba si Lord? Sino ba si God sa buhay ko? Para pagkatiwalaan ko ng ganito. We do not trust ourselves because nothing in ourselves, walang bagay na mabuti na meron tayo. At walang bagay na pwedeng kasiguraduhan na maibibigay tayo. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, walang kasiguraduhan. Kaya ipagkatiwala sa Diyos. Amen? Why worry sa lindol? Why worry sa mga magaganap na bagay? Eh kung talagang magaganap yan. Amen po ba? All we have to do is to cast all our anxieties. And dito, yung context niyan, yung anxieties nila, buhay din po. Bakit? Anytime pwede silang mamatay dahil pinapapatay sila ng mga Roman Empire.
Kristo. Amen? Ang worry natin, ibigay natin sa Diyos. Yung worry nila, binigay nila sa Panginoon. And sabi po dito sa sumunod, cast in New King James, cast your burden on the Lord, and He shall sustain you. Sabi mo sa katabi mo, He shall sustain you. And yung word na shall here is may katiyakan. Sabi mo sa katabi mo, may katiyakan. Hindi siya might na sinasabing maaari. Pag sinabing shall, magaganap yan at dapat maganap. He shall sustain you. All we have to do is to trust Him. Yun yung faith. Hindi ka lang basta nagbasa, hindi ka lang basta nakinig, at pagkatapos nakalimutan mo na. Katulad ng inilarawan ng Panginoong Hesus ni Apostol James, na kapag tumingin sa salamin pagkatapos nakalimutan na. Hindi ganun yung pananampalatayang inilalagay sa atin ng Panginoon. Amen po ba? He shall sustain you. Walang ibang makakapag-sustain sa atin, kundi ang Panginoon. Amen po ba? He shall never permit the righteous to be moved. Hindi niya hahayaan na mag-move yung pananampalataya natin. Ang tanong, nananampalataya ba tayo? Yun yung pagtitiwala eh. Hindi tayo magkakaroon ng pagtitiwala sa Diyos kung wala tayong pananampalataya sa Diyos. Amen po ba? Kailangan natin ng pananampalataya para makapagtiwala ka sa Diyos na hindi nakikita. Amen po ba? Kasi tayong mga tao, minsan nakabase tayo sa nakikita. Ay yung mga nakikita na yan, walang kasiguraduhan yan. Sabi nga ni Solomon, walang kabuluhan. Sabi mo sa katabi mo, walang kabuluhan. And actually, gusto ko lang yung part doon na sinabi dito na hindi, He shall never permit the righteous to be moved. Because our righteousness comes from the Lord. Amen po ba? And sabi dito, be alert. Kaya naman, sabi dito, be alert and sober mind. Sa New King James Version, be vigilant. And sabi sa Tagalog, maging mapagbantay. Maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umuungal at aaligid-aligid, naghahanap ng malalapa. He will insert fear, worries sa mga tao. Hindi lang sa mga tao, maging sa mananampalataya ng Diyos. Bakit? Kapag na-replace po ng fear and worry, mawawala yung faith. Matatabunan yung faith. Not necessarily mean mawawala, pero masasapawan yung pananampalataya. Amen po ba? Kasi mas mangingibabaw ang takot, ang pag-aalala. Kaya sabi dito, maging handa. Sabihin mo sa katabi mo, maging handa. At magbantay. Kailangan nating magbantay. At hindi tayo makakapagbantay kung hindi malinaw ang ating isip. Yun yung tinatawag na sober mind. Sapagkat ang dyablo na ay parang liyong umuungal, naghahanap yan. Kung ang tao ay nagigising lamang ng gising ng 12 hours, sabihin natin, or more than 12 hours, ang kaaway po 24/7 gising. Amen? Gagawa ng paraan yan para ma-snatch out yung pananampalataya ng bawat isa sa atin. Kaya kailangang maging handa at magbantay. At kasama sa paghahanda at pagkakaroon ng malinaw ng isip ang salita ng Diyos. Sapagkat ito yung magiging angkla natin. Alam niyo po ba yung angkla? Nakita na kayo ng angkla?
po para hindi mag-move o matangay ng hangin o ng alon yung barko. So, ganun po, kailangan mayroon kang angkla na kung saan mayroong pabigat, yung humahatak sa atin para makita nakatayo ang ating mga paa, nakadikit sa pundasyon ng ating Panginoon, ang salita ng Diyos. Amen? Kung walang salita ng Diyos, mahihirapan tayo. Aanurin tayo, tatangayin tayo katulad ng pagtangay sa mundo. Naunawaan niyo po ba? Kasi nakita naman natin, social media, napakarami dyan. Kung sasama tayo sa tangay na Kristiyano, hindi tayo magiging handa. Social media, nag-aalala sila, nag-worry sila. But then, kapag sober, malinaw ang isip natin, makakagawa tayo ng tama. Lalo na kapag dumating yung mga bagay na inaalala natin. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Resist Him, standing firm in the faith. Labanan ninyo siya. At yung paglaban natin sa Kanya, hindi lang basta in Jesus' name, in Jesus' name. Sa panahon kasi natin ngayon, ganyan na yung paglaban. No! You will resist devil sa pamamagitan ng matatag na pananampalataya sa Diyos. It is not just only uttering the name of Jesus Christ. Indeed, the name of Jesus Christ is powerful. Pero hindi yun yung magiging dahilan para hindi tayo matukso ng kaaway. We are not exempted. We say, actually, nakikita ko nga sa mga poste, dumating ang lindol in Jesus' name, in Jesus. No! We should pray! We should thank the Lord! Salamat pa, lumindol na nga. No, it will happen. Mangyayari yan, nakasaad sa Bible yan. Hindi natin pwedeng ibuburahin to dito na hindi mangyari yung lindol, mga unos, mga pagsabog ng bulkan na yan, kasi magaganap yan talaga. Sabi mo sa katabi mo, magaganap yan talaga. And for us believer, what we ought to do is to kailangan natin maging stand firm sa pananampalataya. Sabi mo sa katabi mo, magpakatatag. Huwag mong hayaang matangay ka ng takot, matangay ng pag-aalala ng mundong ito. And sabi dito, labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos tulad ng alam ninyo. Hindi lamang kayo ang nagtitiis ng kahirapan, kundi gayon din ang mga kapatid sa buong daigdig. Maraming kapatid ang nagtitiis sa buong daigdig. At mga kapatid na nauna na magtiis pa dahil sa kanilang pananampalataya. All we have to do is to stand firm. Sabi mo sa katabi mo, stand firm in the faith. Makakatayo lang ang isang Kristiyano na matatag sa pananampalataya kung kilala niya ang Diyos na pinagkakatiwalaan niya. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, kilalanin mo ang Diyos. Hindi lang tuwing Sunday, kundi araw-araw ng ating buhay, makita nawa natin kung sino ang Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Sabi dito, For God resists the proud, but He gives grace to the humble. Yung word na resist dyan, the verb vividly picture God as the one who places Himself in the battle array against such individuals. Magkalabang po yan eh. Yung grace tsaka pride. Bakit? Pride demands, God bless me in the light of what I think I deserve. Lord, deserve ko to. Yun po yung pride. Sabi mo sa katabi mo, wala tayong deserve dito sa mundo. Kasi yung lalo na sa mga henerasyon ngayon, deserve ko to. Deserve kong marang
kasi nagtatrabaho ako. We do not deserve anything in this world. That is pride. Lord, bless me. Kasi deserve ko tong mga bagay na to. Do we pray like that? Kung nanalangin tayo ng ganyan at nakabanggit tayo ng ganyan, let's ask forgiveness to God. And sabi dito, grace deals with me on the basis what is in God, not on the basis of anything in me. Because in us, walang mabuti. Sabi mo sa katabi mo, in us, walang mabuti. Kaya, ganun din mo makikita yung mga kapatid natin sa pananampalataya na dumadaan sa pagsubok at nagkakasala. And how much more sa mga hindi mananampalataya na hindi pa kilala si Kristo. Ang makikita mo talaga, maunawaan mo siya. Bakit? Wala pang kabutihan sa puso niya. Hindi yung ganyan siya. Bakit ganyan siya? No. Mauunawaan natin kung ano yung ginawa ng Diyos para sa taong makasalanan. Amen? Doon mo makikilala si God eh. At doon magre-reflect sa atin yung pakikitungo natin sa ating kapwa. Amen po ba? Hindi kung anong meron siya, kundi kung sino ang meron na nasa loob niya. Ayun ay si Kristo. Amen po ba? Sabi po dito, grace deals with me on the basis what's in God. Anong meron ang Diyos? Anong kabutihang meron ang Diyos na pinagkaloob sa akin? Kaya makakapagpasalamat ka sa Diyos. Amen po ba? Yung bibig mo magiging natural. Yung way ng pagpapasalamat sa Diyos kasi you acknowledge God of everything. Sabi mo sa katabi mo, acknowledging God of everything. And sabi dito sa sumunod, pride is the one of the most detestable sin. Yet, does it find lodgment in earnest soul? Though we often speak of it by the same lighter name, we call it independence, self-reliance. Kaya ko, mag-isa ko. Kaya ko, dahil yes, pero hindi sa sarili natin. Not by our might, not by our power, but by the Spirit of God. Amen po ba? The reliance in us is not in ourselves, but in Christ. Sabi mo sa katabi mo, in Christ. And if you are willing to be nothing, sabi ni Spurgeon, again, willing. Kasi kailangan talaga ng willingness eh. Lord, empty me so you can fill me in. Fill me up. The way to the top of the ladder is to begin to at the lowest ground. In fact, in the Church of God, yung papunta sa pataas, kailangan mong bumaba. Amen po ba? Ulitin ko, sa mga Kristiyano, yung papunta sa pataas ay kailangan bumaba. Nakuha niyo po ba? It makes sense? Ano yung pagbaba na yan? Luluhod ka sa Panginoon. Start ourselves with humbleness. Sabi mo sa katabi mo, with humbleness. Kasi kung mag-i-start ka doon sa pataas, iba yung joy mo, iba yung joy na makukuha natin. It is not genuine joy. It is pride. Amen? Yung kagalakan na makukuha natin is doon na nananangan sa sarili natin. But then, sabi dito, but he that is ambitious to be at the top will find himself at the before long at the bottom. Ayan po yung realidad at mangyayari sa bawat nagmamataas. Dahil binababa ng Diyos ang nagmamataas at kanyang itinataas ang mga nagpapakumbaba. Kaya naman sabi po dito, and the God of all grace who called you to His eternal glory in Christ.
after you have suffered a little while, will himself restore you and make you strong, firm and steadfast. To him be the power forever and ever. Sa Tagalog, sabay-sabay basahin ng malakas. Amen. Pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, yung word ng maikling panahon yan, not necessarily mean na maikling panahon lang tayo na magtitiis. Yung maikling na yan, ibig sabihin yung buhay dito sa mundo. Kasi maiksi lang yung buhay natin dito sa mundong ito. Hindi tayo hindi tayo permanent dito. We are all temporal here in this world. Pagkatapos ninyong magtingin sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala. Kanino nagmumula ang pagpapala? Sa Diyos. Ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan, at lakas ng loob, at siyang isang pundasyong di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kasama ni Kristo. And yung final greetings ng ating Apostol Pedro with the help of Silas. So this is evident na hindi po si Apostol Pedro ang sumulat ng unang ng akda na itong Pedrong 1 Peter na ito, whom I regard as faithful brother. Sa tulong po ni Silas, I have written to you briefly, encouraging you and testifying this is the true grace of God. Stand fast in it. She who is the Babylon chosen together. Alam niyo po ba, trivia lang, mayroong nag-aral ng salita ng ating Panginoon na ang word na Babylon daw po, ito po ay tinatawag na Roma or Roman Empire. So sa kanilang code, ang tawag nila dito ay Babylon. Sabi dito, chosen together with you, and the same Babylon na tinutukoy ni Apostol Pedro. Bakit? Itong Babylon na ito, itong Roman Empire na ito, grabe ang ginawa sa mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi dito, chosen with you, send you her greetings, and so does my son Mark. And pangalawang trivia, yung aklat ng Marcos po, sabi, maraming mga theologians na Peter was Mark's primary source of the information of his gospel. Yung gospel po ni Mark, yan po yung unang naisulat sa 4 gospel. Ulitin ko, sa 4 gospel, ang una pong naisulat ay ang Marcos. At ang Marcos po, sabi dito, ang primary source po ng aklat o gospel o book of Mark o Marcos sa Tagalog, si Peter po. They believe that Peter is the primary source of that book of the gospel. Naunawaan po natin? So, sabi po dito sa sumunod, greet one another. In our last, sabi dito, display God's love to one another by pronouncing blessing of peace. Because in that time, during the Roman Empire na nag-scatter yung mga believer na yan, kailangan po talaga nila ng pag-ibig at kapayapaan. That's why Peter end up this letter by this greeting, by pronouncing the blessing of peace. And itong dalawa na to, love for each other and peace, especially necessary for those who suffer and live in dangerous time. And it is also applicable din sa atin. Ito'y pinahayag din dahil kailangan din po natin sa panahon natin ngayon na hindi na natin alam
kung safe anytime. But we are certain one thing, tayo'y ligtas sa Panginoon. Amen? Sabi mo sa katayo mo, ligtas ka sa Panginoon. Kaya huwag kang bibitaw. Amen? Sometimes we are ought to bitawan yung Panginoon, but then God will never, hindi niya tayo bibitawan. He will never leave us nor forsake us. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. And next week po, tayo magpapatuloy sa pag-aaral natin sa 2 Peter o ikalawang sulat ng ating Apostol Pedro. May natutunan po ba? Amen. Cast all our worries and anxiety to God. Resist the devil. And for the elders, continue shepherding the flock of our God. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoong Jesucristo, nakikita mo ang puso ng bawat isa. Kung paano mo kami in-encourage, Lord, through the letter of our Apostle Peter. Lord, nawa yung encouragement hindi matapos dito, Panginoon. Let your people, let your children continue to seek you with all their hearts, Panginoon. And Lord, sa paglabas ng panambahang ito, ikaw po ang masigit na nakakakita sa amin, Lord God. Ikaw po yung nakakaalam ng buhay ng mga kapatid kong ito. Lord, tulungan mo po ako, Panginoon, sa mga bagay na kahinaan ko, Panginoon. And Ama, katulad nga ng sabi ko kanina, malayo pa po ang mararating ko, Panginoon. Lord, sa mga karamdaman na meron ako, Panginoon, sa iyong mga kamay ko po pinagkakatiwala. Salamat sa mga karamdamang ito na patuloy na nagbibigay sa akin, nagpaparealize sa akin na magpatuloy na magpakumbaba sa harapan mo. At sumunod sa iyo, Panginoon, na may buong pananalig at pananampalataya. Maging sa mga kapatid ko sa pananampalataya na nangihina pisikal, emosyonal, Panginoon. Lord, dalangin ko nawa ikaw ang maging katatagan ng bawat isa ng iyong iglesia, Panginoon. Bigkisin mo kami, Panginoon, ng iisang pananampalataya, iisang pag-ibig, iisang pag-asa na nagmumula sa aming Panginoong Jesucristo. Hindi lamang sa Jacobs, PCI at West Crame, maging Lord sa mga kapatirang pinahintulot mo na makilala ko upang maturuan ang iyong salita. Sa Sariaya, Quezon Province, Panginoon, kay Ate Roxanne, Lord God, sa mga flock na pinagkatiwala mo sa kanya, Panginoon, at sa pastor na naroon, Lord God, maging sa aming Pastor Jonathan, sa aming Pastor Larry, Panginoon, Pastor Nestor, Lord God, Pastor Nildo, Panginoon, at sa bawat pastor na pinahintulot ko na makilala namin, Lord God, tulungan mo nawa ang bawat isa na ikaw ang makita na maging dakilang shepherd, Panginoon. Lord, tulungan mo ang bawat kahinaan ng mga kapastoran sa buong mundo. Lord, dalangin ko nawa, makita nila na ikaw po ang great shepherd ng bawat isa. Makita ang humbleness ng mga kapatid sa pananampalataya, Panginoon, sa pagsunod, pagpapasakop, Panginoon, sa inaalam mo na mamuno ng iglesia. Lord, dalangin ko nawa, Panginoon, higit sa lahat sa iglesia nito, ikaw ang siyang maging mamuno, Panginoon, ng buhay ng bawat isa. Sapagkat hindi ko po, Panginoon, hindi ko man nakikita ang pang-araw-araw na buhay ng mga kapatid ko sa pananampalataya. Ngunit ikaw, Lord, nakikita mo ang mga kapatid kong ito. Higit sa lahat, Lord, ang masalitang tinatanim mo sa kanilang mga puso, Panginoon, patuloy mong palaguin, Lord God, at maging ilaw, maging guide nila, Panginoon, sa lalakaran nila patungo sa iyo. Sa loob man ng panambahan, sa labas man ng panambahan, sa loob ng paaralan, sa loob ng trabaho, Panginoon, at sa loob ng tahanan, ikaw ang maging ilaw ng bawat isa. Salamat, Lord, sa katotohanan ng iyong salitang aming tinanggap sa umagang ito. Purihin ka, luwalhatiin ka, dakilain ka. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan natin.
Pangako po tayo sa pagbibigay. Alam ko kung paano ko tuparin ang mga plano ko para sa kabutihan nyo at hindi sa kasamaan nyo. At plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. Kung magkakagayon, tatawag at mananalangin kayo sa akin at diringgin ko kayo. Amen. Sabi po ng ating Panginoon na siya lang ang nakakaalam ng kinabukasan natin para sa hinaharap upang madulutan tayo ng pag-asa. Nagtatanim lang po tayo para sa Panginoon sa pagbibigay ng puso natin upang purihin at pasalamatan ang ating Panginoon, paghahandog ng sarili natin upang mapaglingkuran natin ang ating Panginoon na magamit yung ating lakas ng isip at katawan. At nagbibigay lang tayo sa ating Panginoon para sa lahat ng pagpapala na meron tayo na pagbabahagi sa kanyang gawain. Hindi po masasayang yung ating pagbibigay at pag-ibig natin sa Panginoon. Sabi nga, hindi tayo sa topic kanina, hindi tayo taga rito, kundi meron tayong nakalaan ng buhay na walang hanggan at para sa kaligtasan ng ating espiritu. Sa ating pagbibigay, hindi po ito mawawala ng kabuluhan. Sabi nga po, nabubuhay lang tayo sa biyaya at habag at grasya ng Panginoon. At ngayon naman po, samahan niyo po ako sa panalangin para basbasan natin ang ating ipagkakaloob sa ating Panginoon sa kanyang gawain. Dakilang Diyos, marami pong salamat dahil sa kabila, Panginoon, ng aming mga pinagdadaanan sa aming buhay. Salamat, Panginoon, dahil Ikaw po ang aming pag-asa, ang nagbibigay ng katatagan sa pakikipagkaisa namin sa iyo. Salamat, Panginoon, dahil napakabuti mo sa amin. Patuloy mong pinaparanas ang biyaya at habag at grasya mo sa kabila ng aming mga pagkukulang at aming pagkakasala. Marami pong salamat, Panginoon. Kahabagan mo, Panginoon, na basbasan mo ang aming ipagkakaloob sa iglesyang ito, sa iyong panambahan para sa iyong gawain, na ikaw po ang aming inaasahan, Panginoon, at ikaw ang aming pag-asa na magpapalago at magpapalawak at magpupuno ng pangangailangan para ng gawain para sa iyo. Marami pong salamat, Panginoon. Alam po namin lagi kang may magagawa sa buhay ng bawat isa. Hindi po masasayang, Panginoon, ang aming ipinagkakaloob sa iyo sa aming isip, puso at lakas at paghahandog ng aming sarili at paghahandog ng pagbibigay namin para sa iyo. Nawa, kalugdan mo, Panginoon, ang aming ipinagkakaloob sa iyo ng aming buong isip, puso at lakas, Panginoon. Marami pong salamat sa magandang buhay, magandang kinabukasan para sa hinaharap upang madulutan kami ng pag-asa sa buhay naming spiritual, Panginoon, at sa material, Panginoon. At ganoon din po sa aming buong pamilya na sa iyo namin ipinagkakatiwala ang lahat ng meron kami, Panginoon. At ikaw po, Panginoon, ang magbigay ng karunungan sa amin sa lahat ng mga pagpapala mo sa aming Panginoon, na madisiplina po namin ang aming sarili sa lahat ng mga ipinagkakaloob mong biyaya ng naaayon sa iyong kalooban. Sa iyo po namin ibinabalik ang parangal at papuri sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo,